reaction, wala pong ayuda yan, ha? Ang partida po ng mga kalaban natin, tayo walang ayuda, pinagkakaguluhan, sila may ayuda na, hindi pa pinapansin. Anyway, mga reaction, maraming salamat po sa pagsama niyo sa atin napagandang reaction video na ito, mga reaction. Patuloy po natin panalangin na si BP Sara para sa ating bayan, ang ating bayan, patuloy natin ipanalangin at ipanalangin din natin ang ating mga kalaban na mga yan, magbagong buhay na kayo, tapusin ninyo yung termino dyan sa Malacanang na matiwasay. Maglingkod kayo sa bayan, hindi namin nais na patalsikin kayo dyan. Ang inihiling lang namin ay gawin ninyo, dapat ninyong gawin dyan, huwag yung puro lahat ng bulsa ninyo puno na, ano pa pupunoy ninyo. Asan po yung isang video natin. Talagang iba po, iba talaga yung ano niya, ang kanyang karisma. Ito po iba talaga yung karisma niya. Bumisita. Hindi yan, bumisita na naman yan eh. Ito, dito. Ato na pala usod dyan kanan, ma'am. Daplin! Hoy! Bago po natin ipagpapatuloy yung video na ito, mga kareaksyon, na gusto ko lang batiin si BBM. Oy, BBM, manood ka dito. Tignan mo. Ito ang tunay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Hindi yung gumaganyan-ganyan ka, kumakaway-kaway ka. Wala namang kumakaway sa'yo. Ang kumakaway sa'yo yung mga dingding. Oh, sinashoutout ko si BBM, ha. Shoutout sa'yo, BBM, ha. Tignan mo to. Ito ang tunay na pinagkakaguluhan ng mga tao. Ito yung kinaiinggitan mo. Opo, mga kareaksyon, kinaiinggitan po ni PBBM yan. Kasi mga kareaksyon, sa totoo lang, ha. Sa totoo lang po si PBBM, inggit na inggit po yan sa BP Sara Duterte natin. Kasi wala po siyang binubuga pagdating po sa mga tao. Ha? Suportado pa rin po ng mga tao ang ating BP Sara Duterte. Kaya naman kahit anong gawin ni PBBM na ayun, ganito, ganyan ang gawin natin, ganoon, wala. Wala po mga kareaksyon. Kaya naman, nakikita po natin mga kareaksyon na talagang iba po talaga mga kareaksyon. Iba yung karisma po ni BP Sara Duterte sa mga nangyayaring ito. Ibang-iba po yung karisma niya. Tingnan po ninyo mga kareaksyon, ha. Tingnan ninyo kung paano po siya pinagkakaguluhan ng mga tao sa lugar po sa Cebu. Ito po. Duterte! Ating pinagkakita sa kanilo, mga leaders, coordinators, mga tao, atong atrasan para makalahos ang sakitan. Atrasan din ang Pilin lang ta para malakalahos. Coordinators, leaders, pilin lang ta, pumunta ka sa daan. Duterte! Duterte!
Oy, Bobong Marcos, manood ka dito. Huwag kang nga. Sina-shoutout kita. Panoorin mo si BP Sara. Kaya kayo gustong magpa-impeach sa aming Vice Presidente. Humanda-handa kayo. Siguraduhin ninyo na may impeach ito. Pag hindi na impeach ito. Siguraduhin ninyo pag na-impeach yan. Dahil kapag hindi na-impeach yan, alam nyo. Ngayon, pag na-impeach yan, naku po, lalo pong ay, naku. Sige, gawin ninyo lahat ng gusto ninyo. Siguraduhin ninyo lang ang inyong mga ginagawang katarantaduan na yan. Lahat ng mga ginagawa ninyong katarantaduan, siguraduhin ninyo na epektibo. Dahil ang buong Pilipinas, 90% ng mga tao sa Pilipinas, ang pagtitiwala at pagmamahal nila sa kay BP Sara Duterte ay hindi po ninyo mapipigilan at masusukat yan. Kaya ikaw, Bobong Marcos, at kayong mga bayarang media, kayong mga mainstream media dyan, manood kayo dito. Kayong mga taga-Quadcom kayo na nagpahirap kay BP Sara ng ilang buwan, ilang taon, tsaka sa kanyang ama, siguraduhin nyo lang na may impeach siya dahil pag hindi siya na-impeach, ay talaga naman, mapupuli buklat ng mga eroplano palabas ng bansa. At hindi lang yon. Kapag in-impeach ninyo ito dyan sa Senado, hindi papayag ang taong bayan. Bakit? Ang impeachment ba ni BP Sara ay legal? Lahat ba ng akusasyon nyo sa kanya ay totoo? Lahat ba ng mga pagbibintang nyo sa kanya ay may karampatang ebidensya at na ayon sa batas? Mantagin ninyo ang COA. Nagpagamit kayo sa mga bulaang propeta dyan sa Quadcom. Alam naman ninyo na walang pagkakasala si BP Sara Duterte. Hindi kayo tumayo at ipinagtanggol ang isang departamento na wala naman talagang kasalanan. Kaya dito mga ka-reaction, itong katarantaduan ng mga taong to, the truth will prevail. Hindi ninyo maitatago na ang taong bayan alam nila ang katotohanan. Kami alam namin ang katotohanan. Alam namin ang tama. Hindi naman tama yung impeach si BP Sara dahil lamang sa inyong mga pagbibintang. Dahil lamang sa mga ginagawa ninyong mga confidential, Mary Grace, piatos na yan. Hindi pinapaniwala ng taong bayan yan kahit anong gawin ninyong paninira dyan kay BP Sara Duterte. Ay hindi papayag ang mamamayang Pilipino at ang buong Pilipinas na patuloy niyong babuyin ang pagkatao ng mga Duterte. Hindi kami papayag. Hindi kami papayag dahil alam namin na ang mga Duterte lamang ang nakapagbigay ng sobra-sobrang serbisyo, hindi lamang sa Davao, kundi sa buong Pilipinas. At yan ay nararamdaman natin ngayon. Ang krimen dito, krimen doon, barilan dito, barilan doon, kidnap dito, kidnap doon, pati itong mga pulis na to, dumaan sila sa bus lane. Ngayon, sinasabi ninyo kayo ay mga mabubuting lingkod bayan. O di ba, Marbel? Walastik ka, Marbel. Sinabi mo, Marbel, nagpapahaba lang sila ng oras, Binibigyan mo ng dahilan ng mga tao para gumamit ng droga, gano'n. Tanong lang. Para pag nahuli sila, hindi, nagpapahaba lang kami ng oras. Saan ka makakakita ng gobyerno na ganyan? Gina-justified nila ang paggamit ng ipinagbabawal na droga. Kahit na sila ay nagpapahaba ng oras, wala pa rin silang katuwiran. Illegal yan, illegal, bawal. Makakasira sa katawan mo, sa utak mo. Alam mo ba yung Marbil? Diba mga ka-reaction? Makikita po natin dito mga ka-reaction, mantakin ninyo. Ang ginagawa po nila kay BP Sara ay talagang sa puspusan. In-impeach po nila sa Kongreso. At ito ang mangyayari dyan. Alam naman nila at pinapasagot na sila ng Supreme Court. Alam naman nila mga ka-reaction na ang impeachment na ito, lalong-lalo na after 3 years, isa kang senador, isa kang re-electionist na senador, tapos boboto ka, impeachment kay BP Sara Duterte, naku. Tapos ka dyan. Good luck. Tingnan natin kung matatapos yung impeachment. Hindi, good luck talaga. Tingnan lang natin kung matatapos yung impeachment. At pag naramdaman ng taong bayan na talagang tinatarantado na si BP Sara dyan sa Senado, tignan natin kung ano mangyayari sa buong Pilipinas. Hindi, alam nila eh. Takot sila eh. Kaya inano nila yung pinospon nila
yung hindi nila tinuloy ngayon? Hindi nila tinuloy ngayon, hindi dahil walang oras. Dahil takot silang ituloy yung impeachment. Sige, hindi. Dinidir lang natin sila. Subukan yung i-impeach si VP Sara. Subukan nyo siyang patuloy na babuyin dyan sa Senado. Binaboy na siya doon sa Kongreso. Sige, babuyin nyo siya sa Senado, titingnan natin kung ano mangyayari. Titingnan lang natin kung ano mangyayari. Ha? Babuyin nyo siya, patuloy nyo siyang babuyin. At patuloy siyang minamahal ng taong bayan. Patuloy siyang sinusuportahan ng taong bayan. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ha? Tingnan natin kung sa history ng Pilipinas, siya pa lang ang kauna-unang Vice Presidente na impeach. Noong panahon ni Lenny Lugaw, gustong-gustong i-impeach. Ano sabi ng Pangulong Duterte? Manahimik kayo lahat dyan. Magtrabaho kayo, huwag nyo i-impeach ang tao. Ano yan, elected ng taong bayan niya, bakit nyo siya i-impeach? Di ba galit na galit ang Pangulong Duterte? Hindi niya pinabayaan yung mga tarantado dyan sa Kongreso na magsipsip sa kanya, tsaka dyan sa Senado, para ma-impeach ang isang VP Lenny Robredo, kahit lugaw lang yan, hindi niya pina-impeach. Pero dito mga kareaksyon, ang mga taong ito in-impeach nila dyan sa Kongreso at gusto nilang ma-impeach ng tuluyan si VP Sara para mawala na sa kanilang das. Nagkakamali kayo dyan. Alam po ba ninyo na hindi papayagan ng taong bayan ng 32 milyon o mahigit pa ngayon na ipa-impeach ang isang VP Sara Duterte na ang nakikita po nila ay pag-asa, pag-asang makahawon, pag-asa may balik ang Duterte style of leadership dyan sa Malacanang. Tapos, i-impeach nyo lang siya. Ay, good luck. Good luck po. Ito po, patuloy panuorin po natin to. Good luck sa inyo kung i-impeach nyo si VP Sara Duterte. Sinasabi ko to. Ito, hindi po joke ito. Good luck kung i-impeach nyo si VP Sara Duterte. Tingnan natin kung ano mangyayari sa taong bayan. Tingnan natin kung ano mangyayari sa Pilipinas. Natatakot ang mga yan, kaya hindi nila maituloy-tuloy ang impeachment sa Senado. Kaya dito, ang taong bayan ang magsasalita, ang taong bayan ang uusga, ang taong bayan ang hahawak ng martilyo, ha? Katulad ng ginawa ni Torre sa mga taga-KYJC, pinagpupukpok sila doon. Ang taong bayan, makikita ninyo kung gaano kagalit ang taong bayan kapag hindi nyo tinigilan si VP Sara. Lalo nyo lang siyang pinapabango. Lalo nyo lang sinasabi sa mga taong bayan na mahalin nila si VP Sara ng wagas. Sa ginagawa niyong pambababoy at panggigipit sa mga Duterte, hindi po pababayaan ng taong bayan yan. Ang taong bayan ang sisingil sa inyo, mga inayupa kayo. Ang taong bayan ang magsasalita para sa mga Duterte. Kami ang magiging abogado ng mga Duterte. Hindi namin pababayaan na patuloy ninyong gagawin, patuloy ninyong lapastanganin, at patuloy ninyong pagbintangan si VP Sara na alam naman natin na mas maraming corrupt 120 milyon hinahanap ninyo, mga inayupa kayo. Nasaan yung 90 billion ng PhilHealth? Ipinasok ninyo doon sa isang tulay na yung tulay pala yun ay fully funded na ng South Korea. Bakit hindi nyo imbestigahan yung mga tuwadkom kayo? Bakit patuloy nyo iniimbestigahan tong katarantaduan na ginagawa ninyo kay VP Sara Duterte? Mantagin ninyo, pera ng mga mahirap, pera ng mga may sakit, kinuha pa ninyo. At nilagay pa ninyo doon saan ba yun? Yung Gimara sa tulay na yan. Fully funded naman pala, mga inutil kayo. Niloloko yung taong bayan. Nagtatrabaho kayo para sa mga bulsa ninyo, mga animal kayo. Kaya dito mga kareaksyon, hindi po natin papayagan na patuloy ang kanilang katarantaduan na patuloy lang inaano ang ating VP Sara Duterte. Ang taong bayan ang husga at ang taong bayan ang magsasalita. Ang taong bayan ang hawak ng martilyo kung sino ang guilty at kung sino ang hindi guilty. Ngayon, pagdating po ng May na ito mga kareaksyon, itong PDP laban, straight natin yan. Wala tayong dadagdag dyan. Wala tayong idadagdag sa PDP laban. Siyam lang yan. Tapos, period, siyam lang. Hindi po natin papayagan ng mga taong yan na patuloy nila tayong tarantaduin, gaguin. Ang tunay lamang na nagmamahal sa Pilipinas ay ang mga Duterte, period. Period po yun. Itong mga tuwadkom na to, ang dami palang katarantado ang ginawa nila sa PhilHealth. Itong COA na to, isa pa to. Isa ka bang kasabwat? Kasabwat ka ba? Itong komisyoner ng COA. Nahuli po siya, nahuli siya. Mamaya pakinggan natin. Ituloy po natin itong video na to kung saan pinagkakaguluhan po si VP Sara Duterte. Hindi po tayo mananahimik. Kasi ang laban na ito ay laban para sa ating mga anak.
para sa ating mga kapuapuan, para sa ating bayan, patuloy na maghihirap ang ating bayan, putang ina mga yan. Kung hindi natin sila pipigilan at kung hindi natin ipagtatanggol ang isang VP Sara Duterte. Sinasabi natin sa mga binigyan natin ng trabaho dyan sa Senado, sa mga binigyan natin ng trabaho dyan sa Kongreso, gawin ninyo ang trabaho ninyo ng maayos at tantanan ninyo si VP Sara Duterte. At tignan po natin mga kareaksyon kung ano mangyayari sa Pilipinas kapag sinubukan nilang or sinintensya nilang guilty si VP Sara sa impeachment. Ito mga kareaksyon, talagang mangyayari at mangyayari ito. Hindi lang people's power ang mangyayari. Hindi lang people's power ang mangyayari mga kareaksyon. Alam po ninyo kung ano mangyayari. Sisigaw ang bawat Pilipino. Sisigaw ang bawat Pilipino sa kanilang mga social media account. Sisigaw ang bawat Pilipino sa tapat ng kanilang mga bahay. Hindi po dapat marahas. Hindi po dapat bayolente ang ating pagsabi ng ating mga saloobin. Marami na pong problema ang ating bayan. Pwede po nating isigaw, pwede po tayo mag-demand sa mga nakaupo na ating pinagkatiwalaan sa kapangyarihan na yan, na sila ay gumising sa kanilang pagkabangungot, sa kanilang pagkalasing sa kapangyarihan at sa kaban ng bayan, mga animal kayo. Ito po mga kareaksyon, tuloy po natin. Lumano lang ang 1 point baso. Bobong Marcos, manood ka. Ako anak, yung asawa ang yung bana. Opo, ipadala sa iya ha. Ipadala ko niya t-shirt dito. Ay, salamat din na siya. Thank you. Thank you sa Hoy, inyo. Bobong Marcos, manood ka dito. Salamat sa inyo ang pagtawad sa ano. Ay, mahal ka na. Ang manapos si Mama. Mayor! Napaka-humble po nyo. Siya pa talaga magpipicture. Oh. Wala. Rama! 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 Loyal po kasi si Rama. Okay, smile! Napaka Okay. talagang naabot po siya ng taong bayan. Yan po mga kareaksyon. Yan po ang kinaiinggitan ni Bobong Marcos. Wala na, tapos na. Wala kang ganyan, Bobong Marcos. Wala kang ganyan tambaluslos. Wala kang ganyan palaka, yung pinagkakaguluhan ka ng mga tao. Wala kayong ganyan. Kaya ang inyong inggit kay VP Sara ay wagas. Sagad sa buto. Sagad to the bone. Oy, Bobong Marcos! Anak ka ng Oy, tambaluslos! anak ka ng Oy, palaka! anak ka ng Lahat kayong mga tuwadkom! anak ka ng Lahat kayo ng mga tuwadkom! Namo, Oy, Babante! namo, Oy, Barbers! namo, Oy, Dan Fernandez! namo, Oy, Chua! namo, Lahat kayo! namo, Anong pangalan niya? Akop! namo, Si Paduano! namo, Di ba? Yan, galing kay Abante. Greetings ni Abante para sa inyo yan. namo, Di ba? namo, Oh, sino pa? namo, Oy, Luis Tro! namo, Oy, lahat ng mga young goons! namo, No. namo, namo, namo. Daming tao! Daming tao! Gamay lang.
Melissa. Ako ko yun. Mayong hapon, ma'am. Namimigay pa siya ng chocolate. Ano? Namimigay po siya ng chocolate. Galing, ang dami pong tao mga reaction. Duterte! Ingat ka, mama. Grabe, oh. Hoy, manood kayo dyan ha, mga tuwadtong kayo mga... Daming tao talaga naman. Grabe po talaga ang daming tao. Grabe talaga ang daming tao. Grabe po, no? Grabe. Grabe. Yan po. Mga ka-reaction yan po ang kinaiinggitan po ni Bobong Marcos. Grabe po mga ka-reaction. Napaka down to earth po ni VP Sara Duterte, down to earth talaga. Hindi po katulad ni alam niyo na, ni Palaka, talagang feeling feeling ano po siya, royalty.
Feeling royal po siya, royal. Yung hindi po siya basta-basta, hindi po siya, hindi po siya kalad ka rin. Si BP Sara daw kalad ka rin. Kinakalad ka siya ng mga tao. Mahal na mahal siya ng mga tao eh. Hindi talaga kayo kakalad ka rin ng mga tao. Di ba? O, di ba? Tingnan po niyo si BP Sara talaga naman, oh. Nakakainggit, no, Bobong Marcos. Oy, Bobong Marcos, manood ka dito. Wala nga. Niyakap pa po talaga, niyakap pa yung si nanay, oh. Talagang tuwang-tuwa si nanay, oh. Grabe po, grabe, oh. Talagang niyakap si nanay, oh. Pinabayaan siya ng mga security niya. Pinabayaan siya ng mga security niya. Wala na, finish na. Finish na. Salamat po sa inyo mga padayo. Wala na, finish na yung mga kalaban. 2028 is coming! Mayor Rama! Mayor Rama! Mayor Rama! Mayor Rama! Daming tao! Si BBM naglalakad, walang pumapansin sa kanya. Si BP Sara, daig pa niya si Michael Jackson tsaka si Celine Dion. Si BBM parang, daig pa nga siya nagtitinda ng taho. Buti pa doon sa nagtitinda ng taho, may kumakaway. Sabi, alika dito, manong, bibili ako ng taho. Kay BBM, ganun ang gano'n. Wala, bulok na kasi. Bulok na ang amoy niya, bulok pa siya. Oo, balita ko yung mga nagkukukin, mabaho daw sila eh. Ay, hindi nagkukukin si BBM. Pakitanggal po yung nagkukukin in aid of the legislation. Hindi raw nagkukukin si BBM. Pasensya na, sorry. Yan ang kinatatakutan ng mga korap. Kapag dumating si BP Sara sa Malacanang, lahat ng mga korap magliliparan sa ibang bansa, mga animal na yan. Duterte! Duterte! Alam niyo, ayaw ko na sana magmura eh. Ayaw ko na magmura kasi sabi ni Barbers, wag ako magmumura eh. Gusto niyang disiplinahin ako eh. Kaya lang Barbers, pag naalala ko yung mga korap na nagpapahirap sa bayan, di ba dapat sabihan natin sila, mga animal kayo, mga tratado kayo, pinapahirapan yung taong bayan. Masama ba yun, Barbers? Anong mas masama? Yung magmura o yung gaasahin ninyo ang kaban ng bayan, nakawan ninyo at maraming mamamatay na Pilipino dahil walang panggamot. Walang mga tamang armas ang ating mga sundalo, nagkakamatayan. Di ba mga animal yan, oh? Di ba? Ngayon, agree ka na sa akin, Barbers? Murahin mo lahat ng mga animal dyan sa Kongreso. Kasama ka doon. Hindi ko alam eh. Hindi ka kasama? Kasama ka? Yes or no? Ayaw sumagot ni Barbers, hindi raw ako investigator. Daming tao! Sobrang daming tao, mga kareaksyon. Pinagkakaguluhan po si BP Sara Duterte kaysa siya magpunta. Inggit na inggit po si Bobong Marcos.
Grabe, sobrang daming tao mga reaksyon. Nahihirapan yung mga security niya. Nahihirapan po mga security ni VP Sara Duterte sa pagsisecure sa kanya. Kaya si PBBM, kahit palakarin mo siya na maghapon sa kalsada, wala magkakagulo para sa kanya. Pinandidirian pa siya, lumalayo ang mga tao sa kanya, baka madamay pa sila. Yung mga reaksyon. Grabe po mga reaction. Alam niyo, gusto ko lang putulin tong video na ito pero hindi ko talaga mapigil eh. Gusto ko ipakita sa inyo. Gusto kong ipakita sa inyo ang marubdob at malakas na VP Sara Duterte upang ipaglaban natin. Go ka lang, VP Sara. Nasa likod mo kami. Huwag kang pangina na loob, VP Sara. Nasa likod mo ang taong bayan. Nasa likod mo ang Reaction TVPH. Mga ka-reaction, hindi namin pababayaan si VP Sara na patuloy na babuyin at patuloy na i-disrespect ang kanyang opisina, ang pagiging vice-president niya. Hindi namin pababayaan yan. Mananagumpay ka at ikaw ang susunod na presidente ng ating bansa. Ayaw pa na plane, yung malipit ka dito. Organic, walang ayuda. Organic, walang ayuda na eh. Ayaw ako sa Partida, wala ko na ayuda. Batasas unit from the park.
Grabe. Pag-save lagi mingaw. Tatag na lang sa mga kawalan. Wala pong ayuda yan. Awasan ako, awasan ako. Wala na makapit. Kayo hapon. Duterte is solid forever. Kayo hapon. Mauban na. Grabe. Di po ako makapaniwala sa nangyayaring ito mga reaksyon. Alam po ninyo, hindi naman sa pag-ano ha. Pagkatapos pong umikot ni Bibi Sara dyan, kailangan po niya maligo ng maayos. Hindi po ako hindi ako for her safety lang. 'Di ba? For her safety. Kasi dami niyang taong nagpag-picture ganyan ganun. Hindi naman siya nagdi-discriminate tayo, no? Pero dapat talaga ingatan din niya yung kanyang health, 'di ba? O 'di ba? Pero palagay ko naman kumpleto siya sa mga vaccine, 'di ba? Ganun. Grabe. Si Mayor Rama, naging security guard. Sorry Oy, Mayor Rama. Hindi, iboboto ko yan si Mayor Rama. Iboboto ko si Mayor Rama, pero naging security guard siya dito. Hindi, best friend kasi niya yung mga Duterte. Isang loyal yan. Ako saludo ako kay Mayor Rama. Hindi siya bumitaw. Dapat siguro si Mayor Rama sa 2028 election, isasama natin siya bilang Senate slate, no? Sa Senado, no? Mayor Rama, Senado sa 2028. Grabe. Hindi ko talaga kayang pigilan ang sarili ko na hindi po panoorin ng video na ito. Gusto ko man tigilan kasi magpi 50 minutes na tayo, pero hanggang ngayon nandito pa rin tayo nanonood, no? Saludo po ako sa inyo lahat ng mga ka-reaction. Proud na proud po ako. Alam nyo, proud na proud po ako sa inyo lahat ng aking mga ka-reaction dahil sa mga sinasabi niyo sa mga comment section. Dahil sa sinasabi niyo, pati po yung sa ganang mamamayan, sinyout out po tayo, no? Tsaka si PH Update, ibang-iba po talaga tayo mga ka-reaction. Talagang dito sa Reaction TV PH, ang ating reaction dito ay tama, totoo lamang. Hindi po kami newscaster, reaction kami. So, plak ang mga trichome. May walay hakot pero kusang magic.
Grabe naman yan. Grabe talaga. Bigay sana ng mga chocolates para sa mga bata. Amin, amin. Ayo, ayo. Amin, amin. Thank you, thank you. Thank you. Happy kay Sarah, maayong hapon. Salamat sa inyo pagkatawad sa mga. Maayong hapon. Tondo, Manila. Grabe. Naging security guard po si, si Rama. Thank you, guys. Thank you. Mayor! Bati kamay. Talagang nilakad po niya ang buong street, BP Sara. Masyado mo nang ininggit si Bobong Marcos. Kahit anong gawin yung paninira mga animal kayo, hindi kayo pakikinggan ng taong bayan. Hindi, nakakaiyak lang po yun, kung isipin mo, ang pinagdaanan po ni BP Sara sa mga mainstream media. Hindi man lang pinakinggan ng mga bayarang media na siniraan si BP Sara, lalo pa siyang minahal ng mga taong bayan. Ibang klase po ang karisma ni BP Sara. Alam ninyo mga animal kayo dyan sa Tuwadcom, ha? Ayusin ninyo. Ayusin ninyo yung paninira nyo kay BP Sara.
Pinabayaan po nila ang mga taong mag-enjoy kay Bibi Sara. Nakakaingit naman kayo. Please share po sa ating live stream. Maraming salamat. Ayong hapon. Grabe. Wala na ayuda. Wala na ayuda. VP, inom mo na water. Alright, Reaction TV Base nagbabalik. Reaction. Napakaganda po naman pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction ha. Mantagin po ninyo talagang wala pong umpay. Pinagkakaguluhan po si VP Sara Duterte sa buong Pilipinas. Saan man siya makarating, pinagkakaguluhan po siya mga ka-reaction. Hindi po katulad ni Bobong Marcos mga ka-reaction. Ako po ha, si Bobong Marcos hindi man lang po siya pinapansin minsan. Opo, at pag-uusapan din po natin ngayon kung paano po ginagawa po ng administrasyong ito na ilihis ang usapin patungkol sa bicameral committee report. Patungkol po dyan sa PhilHealth, patungkol po dyan sa marami pang issue na dapat nilang sagutin. Alam po ba ninyo kung sino po ang kanilang ginagamit na baraha ngayon para lamang mapagtakpan ang kanilang mga kapalpakan, pagnanakaw, mga alam po ba ninyo, abang iniimbestigahan po ang PhilHealth na kung saan dinala ang pera na kinuha nila sa PhilHealth, ay talagang gumawa po sila ng bagong pakulo ngayon. At yan po ay sa katauhan ni Claire. Si Claire Castro po. Ito po mga ka-reaction ha. Ito mga ka-reaction. Ayan. Meron na naman pong bagong pakulo si Claire Castro. Pakinggan po natin mga ka-reaction ha. Patungkol po sa SIM card. Pero bago po yan, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa ating channel, wag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like, at i-share po ang ating mga video. No? Importante po tayo mag-subscribe at i-share ang ating mga video. No? Maraming salamat po sa mga nag-subscribe na at patuloy pa rin sumusuporta sa ating napakalakas na 431,000 strong subscribers na po tayo. Ito po mga ka-reaction si Claire ha.
Pakinggan po natin dito kung ano po yung sinasabi ni Claire. Ito po ngayon ang bagong Pakulo ng Malacanang. Mantagin po ninyo, magaling po silang mag-divert ng atensyon. Pero okay lang yan, magpapadivert ako. Pakinggan po natin ito ha. Ito po mga kareaksyon, pakinggan natin ha. Kanyang push for amendments to the law on POGO and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga na magkaroon ng amyenda, especially do sa SIM card registration. Kailangan po na ang pag-register dito, katulad po kapag kayo kumukuha ng driver's license, personal po kayong pumupunta. Kahit pag pumunta po kayo at kumuha po ng NBI clearance, pumupunta po kayo ng personal. Kakayanin po natin ito, marehistro ng tama ang mga SIM cards natin para maiwasan po yung mga ganitong klaseng scams na kahit na lang sino, bumibili na lang ng SIM card, may bayad. Ibig mo ba sabihin, Claire, yung ginawa ng gobyerno at mga network na naka-register na mga SIM card namin? At alam mo, Claire, kung saan ka mang galing lupalop ng mundo, hindi lang naka-register. Yung pagmumukha namin, kapag nag-register kami sa SIM card, naroroon pa. Naku po. Paano kaya magkakaroon ng... Tapos gusto mo, magtatayo ka na naman ng isang ahensya para doon pipil up ka na naman parang lisensya, parang NBI. Kukuha ka ng SIM card, parang kukuha ka ng NBI clearance, ganoon. Di po ba mga kareaksyon, ang galing pong mag-divert. Ang galing pong mag-divert ng administrasyong ito. Gusto nila SIM card, parang kukuha ka ng NBI clearance, tsaka kukuha ka ng license. Talaga lang, Claire, SIM card. Ang galing mo, Claire. Kukuha po tayo ng SIM card, kailangan meron po tayong ahensya ng gobyerno. Hindi lang yon, kailangan meron tayong tinatawag na, alam nyo na, pipirma ka, pipilap ka, pipicturan ka. Parang lisensya daw po kukuha ka ng SIM card. Saan sa mundong ito pagbili mo ng SIM card parang kukuha ka ng lisensya? Na hindi ka pwedeng bumili ng SIM card kung saan-saan. Di po ba mga kareaksyon, high-tech na po tayo ngayon. Kahit hindi pa yung SIM card, matitrace ka nila kung nasaan ka. Grabe naman si Claire, oh. Bumibili sa iba, binebenta ang kanilang identity. Mahihirapan po tayong sugpuin ng krimen kapag ka po ganun na nangyari. So it's accurate to say that Malacanang is open to amendments to both the laws on SIM card registration and POGOs. Kung yan po ang makakabuti sa interes ng taong bayan, gagawin po natin at kami po ay magiging tulay din po para po ito ay masiayos, masawata at maayos. Masaayos. Mahirap ba yun? Natapos kang lawyer, masaayos, hindi mo alam. Hindi, nagpapakyut lang yan. Nagpapademure lang yan. Kunyari, hindi niya alam. Para kunyari, ang tingin sa kanya ng mga tao, cute. Follow up lang po dun, ma'am. Kasi kung binabanggit po ninyo... Kala siguro niya, cute siya. Hindi, ma'am, pa-cute ka lang, pa-cute. Hindi ka cute, ma'am, pa-cute ka. So na yung registration dapat ay gawin dun sa mga ahensya or offices, hindi po ba taliwas yun dun sa gusto ng Marcos administration na digitalization? Okay. Okay, meron tayong, ang polisiya at ang pinupush po ng ating Pangulo, at least magkaroon po ng 95% na transaction, digitalized transaction, especially sa government. Bakit ka? Para po mas mabilis ang transaksyon. Oo, para mapabilis ang korupsyon. Digital na lang. Ngayon nga, ang bilis na ng korupsyon eh. How much more kung digital, isang pindot lang yan. Di ba mga kareaksyon? Hindi ibig sabihin digital na yan, walang korupsyon. Eh yun nga botohan mga sa eleksyon eh, dahil digital eh. Ang bilis ng dagdag bawas noong unang panahonin. Di ko lang alam ngayon, baka mas mabilis. Baka lang naman. Bawa po, kaya umuutang sa bangko. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Pero ang pinapatungkulan niya po ba ay patungkol kay... SIM card po. Sa SIM card. What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Anak ng tokwa ka, Claire. Dumaldal ka ng dumaldal patungkol sa SIM card.
Tapos mamaya-maya yung pinakauli sasabihin mo, hindi mo... Akala ko... So, will Dito mga ka-reaction ha, mantakin ninyo. Dumaldal na siya ng dumaldal dito pag ganun nyo ha. Malacanang push for amendments to the law on Pogo and the law on the SIM card registration given those problems that you mentioned earlier? We have not yet talked about that, but as a lawyer, kailangan po talaga Oh. Dumaldal na siya dyan. Pagdating dito sa dulo, pag ganun nyo ha. ay patungkol kay SIM card po. Oh. sa SIM card. What do you mean? Hindi ko ang transaksyon. Halimbawa po, kaya umuutang sa bangko. Oh. Hindi po masyado mahihirapan dahil digitalized na lahat. Oh. Pero ang pinapatungkulan niya po ba ay patungkol kay SIM card po. sa SIM card. Oh, gusto na naman niya. Pinapatungkulan nyo po ba patungkol kay Pangulong Duterte? Kahit saka sa kay VP Sara Duterte? Sa SIM card? Babalalagyan natin sila ng kaso sa SIM card. Lagyan natin ng kaso yan. Ganon? Oy, Claire, anong gusto mo? Anong ibig mo sabihin, Claire? Dumaldal ka ng dumaldal ang haba ng kinuwento mo patungkol sa SIM card. Bandang uli, hindi mo pala alam ang pinagsasabi mo? Ito po What do you mean? Hindi ko makuha po yung inyong tanong. Oh. So, will Malacanang Mga ka-reaksyon, dumaldal na siya ng dumaldal na para daw gawin natin parang lisensya, parang NBI, parang ganyan, parang ganon, parang ganyan, parang ganon. Bandang uli, hindi pala niya alam ang kayo sinasabi. Di ba? Ano nangyayari dyan? Lutang na rin yan, ganon. Di ba? Huwag mo sabihin, nagpupulburong ka na rin. Di ba mga ka-reaksyon? Parang parang lutang. Nagdaldal siya, SIM card, dapat ganon, ganire, ganyan, ganon. Maya-maya hindi pala niya alam ang kanyang sinasabi. Ba, okay na okay ka, mama. Anyway, ito po mga ka-reaksyon, ito po ang kinaiinggitan niya ni Bobong Marcos. Ito po yung isa na namang video na kung saan mga ka-reaksyon, talagang pinagkakaguluhan po si VP Sara Duterte kahit saan siya magpunta. Kaya subok-subukan nyo siyang i-impeach. Tingnan natin kung ano mangyayari sa buong Pilipinas mga ka-reaksyon. Ayan po, pakinggan po natin ha. Bumisita kahapon sa Cebu City si Vice President Sara Duterte upang personal na pasalamatan ang mga Cebuano na dumalo at nagpakita ng suporta sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Mensahe nito sa mga Cebuano ngayong papalapit na ang halalan. Tingnan ang kapasidad at abilidad ng kandidatong iboboto. Alamin ang kaya nitong gawin sa bansa at kung marunong ba itong tumupad sa kanyang mga binitiwang pangako. Magkaisa tayo patungo sa totoong tinuod nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw nato ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw nato kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili lang ta mo boto tungod kay pareho ana. Ginaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili ta mo boto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba dili na mo boto tungod kay anak tungod kay Duterte ang abilido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, katong ni Saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Sa kabila ng mga isyong hinaharap ng Vice Presidente, mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga tao sa pagbisita nito sa mga residente sa Barangay Ermita sa Cebu City. Kasama ni VP Sara sa naging handshaking activity, si dating Cebu City Mayor Michael Rama at ang iba pang miyembro ng Partido Barog Team Rama. Aniya, bumisita siya upang pasalamatan ang mga tao sa patuloy na pagsuporta nito sa kanyang opisina. Dagdag ni VP Sara, nakadaragdag ng moral para sa kanyang mga tauhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nagapasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adinhi karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong lugar. Di na maihap nung kapila na ko nagbisita dinhi, pero pasalamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay
permente ang pagdawat sa ako adinhi. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. O di po ba mga ka-reaction? Kahit saan po siya magpunta mga ka-reaction, pinagkakaguluhan po siya mga ka-reaction. Ito mga ka-reaction, wala pong ayuda yan ha. Ang partida po ng mga kalaban natin, tayo walang ayuda, pinagkakaguluhan, sila may ayuda na, hindi pa pinapansin. Anyway mga ka-reaction, maraming salamat muli sa pagsama niyo sa atin na pag-reaction video na ito mga ka-reaction. Patuloy po natin panalangin na si BP Sara para sa ating bayan, ang ating bayan, patuloy natin ipanalangin at ipanalangin din natin ang ating mga kalaban na mga yan, magbagong buhay na kayo, tapusin ninyo yung termino dyan sa Malacanang na matiwasay. Maglingkod kayo sa bayan, hindi namin nais na patalsikin kayo dyan. Ang inihiling lang namin ay gawin ninyo, dapat ninyong gawin dyan, huwag yung puro lahat ng bulsa ninyo puno na, ano pa pupunoy ninyo. God bless you all. Shukran. Duterte. 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 Duterte.